Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Gemini. This reading is for you. April 2025. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading. Magkaiba ang general reading sa personal reading. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring ito is a vice versa. Energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition. Lawakan natin ang ating isipan. Pag hindi naganap at hindi tumugma sa'yo, ibig sabihin hindi mo energy ang nakukuha natin. Gawin lang natin itong guide, no? Gemini. Nasa inyo pa rin kasi ang resulta ng lahat. Lily, spiritual love. Maaring may mga pagbibigyan ka ng pagmamahal or someone's giving you a love. Andito na yung mga sitwasyon na, kasi this is a white, andito yung iyong purity spirit when it comes sa mga bagay-bagay o mga actionan mo this time, no? And understanding. Mas more ka magiging matured or may mga sitwasyon na iintindihin mo. Ganyan. And syempre, plenty of material things. May mga tao or may tao na or ikaw ang magbibigay or someone is papahalagahan kanila. At syempre, nahandito na rin yung sitwasyon na magkakaroon ng parang you will enjoy the fruit of your labor and success this time. Sa nakikita ko dito, may mga successful happen into your life or maaring makaka-receive ka ng fruits. Diba? Or may pagbibigyan ka. Ganyan. And Ram is a stubborn, aggressive person. May tao dito na maybe you are related to Aries, no? May mga taong matitigas ang ulo, may mga agresibong tao, yan. Kung sino man siya, alam ko nakilala mo na yan, no? Dark woman, dealing or relationship with a woman with a dark complexion or hair. Maaring ikaw ito or someone into your life, kapatid mo, nanay mo, karelasyon mo, kasamaan mo sa trabaho, ganyan. Sa nakita ko dito. Para ano siya, no? Japanese. Yan, baka meron kang kadiling. May makakadiling ka na isang singkit na tao or Japanese, Chinese, or Korean, mga ganyan. So, nakita ko dito. Or may kakilala ka. And cloud, temporary problem. Yes, mga pinagdadaanan nyo, no? Sa nakita ko, this is a problem kasi sa dark cloud. Ibig sabihin, merong mga situation ka na pagdadaanan o pinagdadaanan na problema this time na medyo magulo to, no? Mahirap siya kasi it's more on dark tapos yung cloud niya is dark pa siya. Pero wag kang mag-alala rin sa nakikita ko dito kasi pang temporary lang daw ito. Ibig sabihin, kahit papaano, makakita ka naman daw ng liwanag dito. Kailangan mo lang ding maintindihan yung mga bagay-bagay na yon at kung maganda yung intention mo dito, magsasucess yun sa nakikita ko dito. No? Trust more to your intuition. At kung maganda yung hangarin mo naman, magiging okay yan. Kung ano yung ipinunla mo, yun yung aanihin mo dito. Ito yung makaanihin mo. Kung maganda yung pinunla mo in the past, good karma is coming. Ganyan. And also, dito sa cloud ngayon, may mga problema ang pagdadaanan pa rin. No? December is a 12 days or 12 weeks or 12 months or by December. Yan nakikita ko dito. Ingat ka, no? Sa nakita ko, hindi ko lang alam kung kasi when it comes dito kasi hanggang yung mga malamig, sipon, ubo, baka you're in a place na malamig, ganyan sa nakita ko dito, baka ginawin ka, ganyan, baka makaramdam ka ng medyo mabigat na pakiramdam, ganyan sa katawan. And also, there is something happen, ako na nakikita dito, na maari, this is a cold din kasi, maari may mga tao na magiging cold sa'yo, yan, na maaaring hindi sila magiging concern sa'yo, sa nakita ko dito, or December is something happen into a December. Sa nakita ko to. Maaaring problem or a success, no? Ganyan. Kasi nahandito yung dalawang to sa nakita ko dito
Or December is, pwede rin siyang maging maganda yung mangyari. Or Tato Japanese ko kayo. Baka problema din, no? Kumbaga, halo. 50-50, kumbaga, doon. Sana, no? Malakpasan. Pero, December also is, baka may kapatid ka, nakakonect sa'yo na ang birthday niya is December. O, andito talaga si Lily, yan. Nandito yung habang talaga you live and learn. Kumbaga, hindi yung mga sitwasyon na marami kang nararanasan o mararanasan na more of experience pa. May mga aaralin ka sa nakikita ko dito or may mga iti-train ka o may mga iti-develop. May pagkakaroon ng mga development. Baka may iti-develop ka na skills mo, may magkakaroon developments with sa iba't ibang aspeto ng buhay mo. Sa nakita ko, may mga new experience ka na gagawin o mangyayari into your life by April din. Sa nakita ko dito, may mga tao na hindi willing na magkaroon sa iyo ng pagkakaisa or connection, no? Kumbaga, doon yung situation na magkakaroon ng mga teamwork or pagkakaisa dito, no? O connection nitong mga tao na to. May mga sitwasyon na you want to commit. Kumbaga, ipagpipilitan mo yung bagay na yun na makuha mo o makamit mo yung bagay na yun, no? Sa nakita ko, dito yung binding, obstruction, and contract. Yan, kung ano man itong sitwasyon na to, baka isa rin ito sa nagiging cloud para sa'yo. Yung mga sitwasyon ko na pinagdadaanan na mahirap. Dito, ayan o. Kung titignan mo naman, di ba? Parang may mga bagay ka na gusto mong ipursige dito sa bagay na to. Ganyan. And then also, may nakita ako na may pagtulong. Hindi ko alam kung tutulungan mo o may taong tutulong sa'yo. Yun nakikita ko. May taong magbibigay ng, ano ba to? May tao ko nakikita magbibigay ng tulong. Ganyan. May taong magbibigay ng mercy. Ganyan. Yun nakikita ko. Tingnan natin. Energy ni Gemini. Or vice versa. April. About money. About saan? Nakita ko na may wino-worry ka about money. Paki-explain. Ay, devil. Talagang lumabas pa si devil. Okay, iba sa inyo, ang nakikita ko dito, may mga, this April kasi ang nakikita ko, may mga ayusin ka. No, may mga ayusin ka, may mga kakausapin ka, magkakaroon ng mga collaboration, dealing, partnership, no, or may mga sitwasyon na magfo-focus ka doon sa plano na yon. Sa nakikita ko, iba dito is a community effort, iba dito is parang may mga aralin ka na bagay-bagay to growth sa nakita ko dito. And then also, ang energy mo is mga pag-aalala, no? May mga pag-aalala akong nakikita dito na gusto mo nang masaayos. Ano tawag dito? Masaayos. Na gusto mo nang masaayos. Yung bagay na yon sa nakita ko dito. And then, medyo nag-aalala ka ata, no? Or may mga situation na past situation na maaring napofocus ka doon, nai-stagnant ka doon, and doon yun yung bagay na gusto mong maayos. Or someone, no? Sa nakikita ko dito. Yun ang nakikita ko energy mo. Pag-aalala, stress, anxiety, focusing from the past situation, ganyan sa nakita ko dito. Also, pakikipag-usap to deal. Ayan, mga coordination, ganyan. May mga pag-share ng mga goals. Ako nakikita also this April, sa nakikita ko dito, may mga unexpected change happen sa buhay mo, no? Sa nakikita ko dito, may mga iniisip ka na bagay-bagay o na inaalala mo dito na gusto mo na maging maayos, gusto mo na magkaroon ng paglipat o umalis, lumipat, maran something, or gusto mo na mag-ending yung bagay na yun sa nakikita ko dito, no? Yun. Ang nakikita ko. Kasi dito rin kasi si devil, ibig sabihin, nagkakaroon sa'yo ng blockage o magkakaroon sa'yo ng blockage to growth more, no? Sa nakikita ko dito. Ba dito siguro naharap kayo sa justice, sa nakita ko dito.
And then also, may nakikita ako na papers and documents, no? Hindi ko alam, siguro baka may aayusin kang papers and documents o may mga kakausapin ka when it comes doon, no? And also, may mga may taong makikipag-usap sa iyo o may tao kang kakausapin. Maaring kasama mo sa trabaho, no? Or maaring malapit sa iyo itong taon na to. Yeah, may mga pag-uusap ako nakita. Na nakikita ko dito na may mga deep unhappiness sa buhay mo dito na gusto mo nang maayos, no? Or minsan may mga time din ako nakikita na yung iba sa inyo hindi lahat, pero may mga time na nawawalan ka na ng pag-asa. May mga sitwasyon na nagkakaroon ng mga pagsisisi or nagkakaroon ng mga sukdulan na pag-iisip. Ganun. Sana wag naman, no? Sana wag naman. Wag ka na lang mag-focus sa mga ganun. So, kasi ang nakikita ko sa iyo dito is nai-stagnant ka. Hindi ko alam why, pero nai-stagnant ka. Siguro may mga inaalala ka lang na gusto mo maging maganda ang resulta or maisaayos yung bagay-bagay na yon. Sa nakita ko dito. Parating kay Gemini. Baka yung iba sa inyo, ang parating sa inyo dito by April, baka may tao kang makakausap dito. Maaring kasama mo sa trabaho or kung sino man na maaring makapagbigay sa iyo ng pag-aalala or makapagbigay sa iyo ng stress, depression, anxiety, yan. Baka yung iba sa inyo ganun, may makausap lang kayo. Yun. O kaya naman sa iba sa inyo, maaring yung tao na to, yun ang pinagdadaanan niya, baka isi-share niya yung kanyang problema sa iyo. I-vice versa nyo lang siya. Baka ganun. Na baka humingi siya sa'yo ng tulong, ganun. Tingnan natin bakit the sun ang parating sa kanya. In what way? Saan banda? Ano yan? Okay. Ang nakikita ko sa ito, ang parating sa'yo, may mga bagay o sitwasyon sa buhay mo na maaring nai-stagnant ka o may mga sitwasyon sa iyo na nakapaghihinaan ka ng loob or ano ba to? Or may mga loneliness and sadness na wag ka daw mawala ng pag-asa, no? Ibig sabihin, this is the sun kasi, kumbaga, wag ka mawala ng pag-asa doon sa bagay na yun kasi they always have a hope. Kung may hope talaga siya. Kailangan mo lang din siguro is to commit, no? Ito is a commitment to commit yourself, to commit to your goal, to commit to find a peace, ganyan sa nakita ko dito, or to magkaroon ka ng movement dito sa nakita ko dito. Kasi ang nakikita ko sa iyo dito, teka lang nga, paparating din sa iyo dito is may mga sitwasyon na maaring makaramdam ka ng katamaran, magkaroon o may mga time na maaring mapabayaan mo yung sarili mo. I hope wag, no, sa nakikita ko dito. Yun. And then, may mga sitwasyon na makakaramdam ka ng lungkot, loneliness, isolation. Baka magkakaroon ka ng isolation sa sarili mo kasi may mga iisipin ka to success or to recover yung mga bagay na yun. May mga sitwasyon ako na nakikita sa'yo na hanggang ngayon is hindi mo pa kayang i-let go sa nakikita ko dito. Andito yung sitwasyon mo na naghihintay ka ng bagong simula o bagong pag-asa sa bagay na yun sa nakita ko dito. Sa nakikita ko rin dito, nagkakaroon ka ng disappointment no, sa mga ibang sitwasyon sa buhay mo. May mga disappointment din. Ganun. May mga dinadamdam ka. Siguro you keeping your feelings, ganyan. Kumbaga, nahandin yung emotions mo siguro sa nakita ko dito. Kumbaga, malungkot ka. Kung tutusin, malungkot ka inside. Pero, pinapakita mo sa iba na masaya ka. Ganun. Na nai-stagnant ka. No? Ingatan mo rin yung sarili mo ha. Dito, sa nakita ko. Baka mapabayaan mo rin yung sarili mo dito.
Yun. Tingnan natin. May tao ako nakikitang bitter. Taong makasarili, bitter, sarili niya lang iniisip niya. Or someone dito is kailangan niya ng self-care. Kasi parang hindi healthy yung kanyang hindi healthy yung niya, yung position niya. Ano position? Ano ba yun? Katawan niya. Ganun. May tao ko nakikita ganun. Ano dapat iwasan ni Gemini? Baka ikaw, baka masyado ka nagiging emotional Huwag ka mag-focus dun. Kasi may lungkot ako nakikita. Dapat niyang iwasan. Okay. Iwasan mo daw yung isang sitwasyon sa buhay mo na naulit na noon, mauulit pang muli ngayon. Kumbaga, huwag mo na ulitin yung mga pagkakamali in the past if ever na meron, or iwasan mo din yung mga tao na hindi nagiging loyal sa'yo, mga tao na nililinglang ka at lilinglangin ka lang. You need to trust more to your intuition sa nakita ko dito, and iwasan mo rin yung malack of effort ka, malack of goal ka, or malack of confidence ka sa mga sitwasyon mo this time. Kailangan dito ngayon is lakas ng loob, kasi nakikita ko dito is maaaring may mga time na pwede ka mapanghinaan ng loob dito sa mga ginagawa mo, no? And also, iwasan mo rin yung hindi ka magkaroon ng development when it comes to yourself. Sa nakikita ko dito, mag-focus ka sa sarili mo kung may health issue ka dito. Kung may mga failure situation na nangyayari sa'yo, huwag ka doon mag-focus. Tandaan mo, they always a hope, kasi nandito rin naman kasi sa sun. No? Kung may mga bagay na nagbabackstab sa'yo, or there's a rock bottom ako nakikita dito, kung may mga failure situation, or may mga lack of achievement happen dito, basta always follow your heart, and then gawin mo yung gusto mong gawin. Magbigay ka doon ng effort. Iwasan mong ma-stuck doon sa bagay na yun. Kasi ang nakikita ko dito, may tao ko nakikita dito na ginagawa niya yung trabaho niya, pero ang nakikita ko dito, parang walang nagiging success doon sa bagay na yun. Yun na nakikita ko. May mga pagbabackstab, rock bottom, pagtataksil, violence, something. Sa iba sa inyo, ganun. Yung iba naman, sa nakikita ko dito, mag-ingat ka kasi may mga naganap noon na muling magaganap muli. Naganap na noon, muling magaganap. Parang there's a cycle of paulit-ulit. Alam mo yun? May cycle na paulit-ulit na nagaganap sa buhay mo. Mag-trust ka sa intuition mo dito. Para hindi ka rin ma-stuck, no? Sa nakikita ko dito. Kumbaga, bago ka mag-action, hanapan mo muna kasi andito rin si live and learn, di ba? Kailangan, you need to learn din muna bago mo actionan yung bagay na yun. O kung sino man tong dapat pagkatiwalaan man siya, or ano man siya sa nakikita ko dito. Tingnan natin ang love. Yung iba sa inyo, siguro andito na kayo sa naboboard na kayo kung nasaan man kayo ngayon. May mga bagay sa buhay mo dito na parang nagkakaroon ka na ng dead end. Yung siguro, when it comes to a dead end, parang nawawalan ka na ng hope, nawawalan ka na ng hope and pag-asa, isa lang yun. Nalalack of achievement ka kasi, or hindi yung sitwasyon na panghihinaan ka na ng loob, ganun. Wag sana, no? Kung sa trabaho mo man yan, wag naman siguro, wag ka sa trabaho, baka naboboard ka na sa trabaho mo, o sa relasyon mo, di ba? Baka iba ganun. Pero mag-ingat ka rin, sa nakita ko dito. Kasi may mga pangliling lang ako talaga nakikita. May mga tao dito na babackstab ka nila at lulukuhin ka. Kasi also there's an offering ako nakikita dito na hindi magiging maganda.
Love, Gemini. Guide nyo lang to ha, huwag kayo basta marunong lang kayo mag-analyze dito at marunong lang kayo at gagamitin nyo lang yung intellect nyo sa reading natin at iaano nyo lang, kung alam nyo lang i-apply ito, magiging successful kayo. Makakaiwas kayo sa mga warning na ipapakita dito. You need to use your mind and intellect and trust to your intuition. Okay, when it comes to a love, sa iba sa inyo, family related no? Dito. No? And then also, sa iba sa inyo, syempre, hindi yung pagiging single, no? Sa nakikita ko dito. And also, siguro sa iba sa inyo, or vice versa tayo, when it comes to a love, there's a person here, ako, na nakikita sa'yo, na taong may humihiling at palagi kanyang naiisip, gabi-gabi, na taong maaring umalis sa'yo, na hanggang ngayon hindi kanya pa mabitiwan, andun yung thinking of to reveal yung inyong foundation nitong tao na to, or vice versa tayo. Yun ang nakikita ko sa kanya. Pero ang nakikita ko sa kanya, wala siyang action. Nagiging patient siya dun sa bagay na to. Kasi hindi ko nakikita action. Pero maaaring magte-text siya sa'yo, or ikaw magte-text sa kanya, vice versa. No? Kasi gusto kanya rin yung makausap. Ito, maaaring itong tao na to, maaaring nakasama mo na siya ng matagal. Maaaring naging matagal ang relationship niyo nito sa nakita ko dito. Sa iba naman sa inyo, sa nakikita ko dito, related kasi sa family. Ibig sabihin, kung di sa family, ako nakikita dito, when it comes to a love, may mga situation na maaring maganap na unexpected dito. Kasi sa ngayon, when it comes to a family, go to the flow ka sa mga nagaganap o nangyayari sa'yo this time. It comes to a family. Ando naman yung buo yung family sa nakikita ko dito. Kaso, may mga situation na pagdadaanan kayo, when it comes to a crisis, magkakaroon mga distraction in this relationship, family man yan, o hindi man kayo magkahiwalay nitong taon na to, magkakaroon ng mga distraction. Either may pumagitna, o magkaroon ng mga problema, o kaya may mga calamity, any problem, or kumbaga unexpected situation, may mga maaring magkaroon ng mga revelation, no, sa nakita ko dito. And also, sa mga bagong ano ba to, mga single. Yan, kasi nandito rin tayo kay lovers, diba? Sa mga single sa inyo, kung aabandonahin nyo yung inyong past relationship, no, kung totally nakaka-move on na kayo, may parating na bagong magmamahal sa inyo. May new connection ako nakikita dito. Maring kakilala mo na siya sa nakikita ko dito. Baka rin kasama mo siya sa trabaho or nakakausap mo na talaga siya. Yun ang nakikita ko sa iba. Kung nagkahiwalay kayo nito, maring itong taon na to may pamilya na to. Or may family na talaga siya. Kumusta ang kaperahan ni Gemini this April? Hangman. Pera mo hangman. Tingnan natin. Bakit hangman? Okay, when it comes to your money, sa nakikita ko dito, medyo hang talaga, di ba? Siguro, may mga sinusuportahan ka, ganyan, o may mga, or vice versa tayo, baka may sinusuportahan ka o sinusuportahan ka ng tao dito dahil wala kang ngayon, di ba? Sa nakita ko dito. O iba sa inyo naman, ang nakita ko when it comes to our money, it's more on, wala sa plano yung mga nagaganap o nangyayari ngayon sa buhay mo. No? Andito yung sitwasyon na hindi, may pera ka naman sa nakikita ko to, pero minsan siguro pag gumagastos ka, wala sa plano. Kumbaga, parang nagpunta ka sa isang shopping mall, tapos ang bibilin mo lang naman
isang t-shirt, pero pag uwi mo, ang dami, kompleto. May sapatos, may bag, may pambaba, di ba? Yung mga ganon. Ganon na nakikita ko sa iyo. Kumbaga, hindi mo na pag-iisipang maigi kung ano yung bibilhin mo talaga. Ganon sa nakita ko dito. Kaya medyo ingat ka rin, no, sa nakita ko. Pag-isipan mo maigi kung paano mo siya gagastusin sa nakikita ko dito. Kasi baka syempre, kasi handito si Hangman. Planuhin mo siyang maigi talaga. Kasi baka mahang talaga yung pera mo. O kaya, hindi yung mga sitwasyon na may mga hinihintay ka na parating. Yan ang sa nakita ko dito. No? Ma-actionan nyo siya. Tingnan natin ang health. Kamusta ang health? Ang health is ikaw or malapit sa puso mo. Health ni Gemini is ito. Ano to? Ano ba yan? Okay. When it comes to your health, sa nakikita ko dito, no, maaaring iba sa inyo, family related, ano, or sa inyo, you need to take care also yung sarili mo. Also sa apart of the family kasi merong ano no, merong may taong may sakit. Sa nakikita ko dito, maaring magulang mo. Sa'yo din, baka ikaw may sakit ka rin dito. Sa nakita ko dito, iba dito, lovers eh. No, may tao dito na may sakit. May tao dito na bakit kaya may sadness? When it comes to sakit kasi ang nakikita ko ito, maaring may mga bagay na hindi nag-fit sa'yo, no? Sa nakikita ko dito. Maaring halimbawa, nasa isang situation ka na nilalamig ka o kaya naiinitan ka, ganyan. May mga sitwasyon na hindi nag-fit sa'yo. Kaya ang nakikita ko sa'yo dito is may mga hindi komportableng bagay. Kumbaga, hindi nagtutugma sa'yo yung panahon or situation. Halimbawa, nasa trabaho ka, pero yung trabaho mo, panggabi ka, kumbaga hindi nag-fit sa'yo yun, di ba? Ibig sabihin kasi, nagkakaroon ng bad influence sa health issue mo, di ba? Ganun. O halimbawa, ang trabaho mo ang trabaho or place mo nasa malamig o halimbawa tagagawa ka ng cake, 'di ba? Maaring hindi ka nagiging komportable doon kasi ginawin ka, yung mga ganun. May mga sitwasyon na ikaw or malapit sa puso mo ha, kasi andito si family rin kasi may lalaki rin ako na nakikita, pero sa nakita ko to, alagaan mo yung sarili mo, no? Maaring may mga issue ako nakikita with comes sa'yo dito. Ay, ano ba yan? Iba dito, mga siguro nananakit yung mga buto-buto nyo o may sakit kayo sa buto. Or iba dito is may sakit sa puso or a part of the family. Ako nakikita dito. Yung iba sa inyo nagiging moody-moody or someone is moody-moody ang nagiging type. Come sa health, yun ang nakikita ko dito. No? Sana walang mangyaring unhappiness dito sa situation na to. Sa nakita ko kasi may nakita akong sadness, unhappiness, or may mga dreams mag-shattered. Magkakaroon ng mga dissatisfaction. Siguro may iba dito na nakikita ko na may naiinip na, nayayamot na. Sana walang magkaroon ng mga pagtatalo when it comes sa loob ng tahanan, o sa trabaho, o sa relationship. Sa nakita ko dito, may nakikita ko dito na magkakaroon ng mga paghihiwalay. I hope wala. No, I hope wala naman. And then, may tao ako nakikita makasarili, puot, galit, ako nakikita. Or may mga hindi pagkakasundo at kawalan ng pagkakaisa. Hindi ko lang alam why, kasi may tao dito na tawag to? Anak, nadistract sa anak ko. May tao dito na parang very possessive. Yun, may taong possessive. Yung baga, nang aangkin ng hindi kanya, either a relationship or ari-arian, mga ganun.
a person who is possessive. Ganun. I-research nyo. Baka hindi nyo naintindihan yung sinabi ko. Tingnan natin ang opportunity ni Gemini. Kailangan dito, alagaan mo yung sarili mo, ha? Kasi ang sabi dito, kailangan mo daw ng self-love dito or someone into your life. Opportunity. Ito na nga. Lumabas pa. Bakit kaya may mga taong galit sa'yo? Or may mga taong hindi talaga, kasi ito mo dalawa na siya. Mga taong hindi talaga comfortable. Ano yun? Hindi compatible sa'yo. Opportunity. O kaya ang opportunity mo ay may mga biglaang mangyayari into your life, no? Maaring magkakaroon ng mga sitwasyon na maaring magkaroon ng mga rejection, no? May mga sitwasyon, ay ang galing 4 and 4, tapos lovers and lovers. Meron tayong 6644. Galing. Pati ako nagulat no? May mga biglang mangyayari na maaring magkakaroon ng conflict, malaki man o maliit yan, or magiging magulo yung isipan mo. May mga taong may imbalance ka kasi. By this April, may mga imbalance situation happen into your life. No? Sa nakita ko dito, may mga sitwasyon na maaring magkaroon ka ng you're feeling stuck or madi-dissatisfaction ka sa mga magaganap o mangyayari o sa mga makakausap mo, sa mga situation na matatanggap mo, ganyan. May mga ganun ako nakikita. May mga revelation, kumbaga may mga expected and unexpected also this April, ganyan. Sana walang sana may pagkakaroon, may mga paghihiwalay May paghihiwalay. Also, there's abandonment. Sana walang ganun kalaking mangyaring happen, no? Dito. Mag-trust ka sa intuition mo kasi ang nakita ko, i-guide ka ng iyong guidance dito. Sa nakita ko dito. Mag-focus ka dun. Yun ang opportunity sa'yo. Ang opportunity mo rin nakikita ko dito, by the April, maraming papasok na self-questioning when it comes to yourself dito sa nakikita ko dito sa'yo. Yan, magkakaroon ka na malolostot ka, may mga iisipin ka, may mga sitwasyon na hindi ka magiging interesado, kumbaga meron kang sariling interest na gusto mong gawin, ganyan. Sa nakikita ko dito, may mga sitwasyon na maaring ma-reject mo, may mga offering na pwede mong i-reject or ikaw ang mag-o-offer na pwede mong i-reject o ma-reject, mga ganun. Sa nakita ko dito. Hindi naman kay lahat, may mga bagay din ako nakikita na magiging on and off yung action mo this time, and then nakikita ko dito is maaring magkakaroon, maghihintay ka ata, may hihintayin ka rin sa iba sa inyo. Opportunities also is waiting for something, a result dito sa nakikita ko dito. Maaaring maghihintay ka ng sign o may mga hihintayin ka na bagay-bagay to receive. Tingnan natin, ba't ito? Universe advice po. Okay, ang nakikita ko sa'yo dito, tingnan sabihin ko muna bago advice kasi, andito rin kasi si Fulano, and that's Ace of Ace. Ang nakikita ko is magkakaroon ng mga regret or disappointment, no? Or mga hindi magandang outcome, ganyan. May mga sitwasyon na mga unfinished pa, no, sa bagay na to. There's a deep won't happen into your life, o may mga battle ka na susuungin na gusto mo ma-fulfill or ma-achieve this time sa nakikita ko dito. Andito rin yung mga paghihintay sa mga bagay o resulta, no? Sa nakita ko ng mga dinidesire o manifestation mo this time. Sa nakita ko to, and also, andun din is nagkakaroon ka ng blockage or there's a blockage happen sa buhay mo by April. May moving home, hindi ko alam in what way. Siguro may aalis, may mag-change ng direction,
May mag-change ng bahay, mag-change ng lugar, mga ganyan. May pag-change. And yung iba sa inyo, you are holding on the past situation sa nakita ko or nagkakaroon ng mga frustration dahil sa mga kahilingan o mga want to accomplish na bagay-bagay o sitwasyon mo. May mga regret, self-doubt also sa nakita ko dito. And also, may returning travel ako nakikita dito, no? Yan. May ganun ako nakikita. And the advice. Hindi ko na sa advice ha. Ang advice kasi is you need to move forward sa mga plano mo this time. Finish the unfinished. Kailangan you need to keep fighting sa lahat ng bagay o sitwasyon na gusto mo makamit o live of faith ang sinasabi dito. Kaya kailangan mo mag-start ng new beginning or to reset yung mga bagay-bagay o sitwasyon mo sa buhay mo, gawin mo na daw. Kailangan may bagay na isang sitwasyon sa buhay mo na itapusin mo na sa nakita ko dito. Kailangan sa iyo daw is magkaroon ng clarity o ng mga talagang sitwasyon na gusto mong i-end, ayusin, baguhin, or back to the basic. This is a zero kasi ibig sabihin, back to the zero ka, no? Sa nakikita ko dito. Yun. And then, sinasabi rin dito, you are the survivor, Gemini. Ang dami mo na pinagdaanan. Sa nakita ko to, pero wag ka daw susuko, no? And mag-explore ka daw ng mag-explore. Try nang try ka lang hanggang sa mag-success ka. Kasi tandaan mo, the universe is beside you, no? Handito yung tinutulungan ka rin ng universe sa lahat ng mga gagawin mo o didesisyonan mo this time. Umilin ka lang sa kanya dito, kay Lord, kay universe, kasi nasa likuran mo siya para tulungan ka sa panibagong panimula ng iyong buhay sa nakita ko dito. Kailangan lang sa iyo is magkaroon ka ng mga logic organized, and then tandaan mo you are the authority and you are the leader of yourself. Kung ano yung mga direction na tatahakin mo, kagabayan ka naman ng taas. Arigato naman, say God bless.